Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang ganti ng inapi, Kabanata 1026 hanggang 1030. Kabanata 1026. Nataranta siya at sinabing, "Ano ang gagawin mo? Inosente ang anak ko, huwag mo siyang isali." Ngumiti ang lalaking nakaitim, "Ilan ang mga sanggol at bata na kinuha mo para sa iyong gang ng pulubi? Hindi ba sila ay inosente? Hindi ba tao ang anak mo? At ang mga anak ng ibang tao ay hindi tao?" Nagulat si Nanshan. Bago sila makabawi ng kanyang asawa, sa pilitang isinakay sila sa helicopter ng lalaking nakaitim. Dinala sila sa helicopter kasama ang kanilang anak na babae. Isa sa mga lalaking nakaitim ang direktang kumuha ng syringe at binigyan ang anak ni Nanshan ng pampakalma. Ang kuha ng tranquilizer na ito ay makapagbibigay sa anak ni Nanshan ng matulog ng 10 oras. Pagkaraan ng ilang minuto, mabilis na umakyat ang helicopter at lumipad patungo sa tulay kung nasaan si Charlie. Sa sandaling ito, sa itaas ng tulay, halos mabigla ang pamilya ni Liu Zhaochen na may 6 na miyembro. Si Jiang Ming ay ilang beses nang nahimatay sa takot at nagkamalay. Ang matanda sa beggar gang, na responsable sa pagbili at pagbibenta ng mga tao, ay papunta na dito. Nasa tulay na ang mga nasasakupan ni Isaac at nakalatag na ang lambat. Hanggat lumitaw ang taong ito, agad siyang makokontrol. Lumuhad si Liu Zhaochen sa harap ni Charlie sa oras na ito. Ang dugo ay kanina pa nabuo. Ang mga langib ng dugo, na ginagawa siyang kakilakilabot. Pero puno ng takot ang ekspresyon niya. Tumingin siya kay Charlie at nagmakaawa. "Kuya, kapag dumating ang matandang pulubi, paalisin mo na kami. Tiyak na magre-reforma tayo sa hinaharap. Hindi na kami gagawa ng ganitong uri ng walang konsensya." Ngumiti si Charlie at sinabing, "Kung talagang mahaba ang memorya mo, gumawa ka ng pirated CD at naputol ang kanang kamay mo. Mahaba na ang memorya mo." Ang iba ay nagsumikap na gumawa ng pelikula at naghanda na may palabas sa teatro upang kumita. Para mabawi ang gastos at bilang resulta, ninakaw mo ang mga bunga ng ibang tao. Kung ikaw ay isang pirated na basura, bastos na tanga, dapat wala kang mapupuntahan at ilibing ang buong pamilya. Hindi ko inaasahan na magiging pirata ka. Hinampas mo pa ang bata, nagdaragdag ka ng kasalanan. Napaluha si Liu Zhaochen. Itinaas niya ang kanyang naputol na kanang kamay at nagmakaawa. "Kuya, talagang binayaran ko na ang presyo. Kita mo, ako ay nawala ng kanang kamay ko noong bata pa ako. Hindi madali para sa akin ang mabuhay nitong mga nakaraang taon." Malamig na sinabi ni Charlie, "Ang iyong kanang kamay ay ang halagang binayaran mo para sa pamimirata. Ngayon mayroon ka pang kailangang bayaran, ang halaga ng pagkidnap at pagnanakaw ng mga bata." Umiyak si Liu Zhaochen at nagsabi, "Kapatid, bakit hindi mo kunin ang isang paa ko? Kunin mo ang isa sa aking mga binti. Tiyak na magiging mabuting tao ako sa aking buhay." Ngumiti si Charlie at sinabi, "Magaling kang makipag-usap sa iba, hindi imposibleng iwanan ng iyong binti. Ngunit ninakaw mo ang 10 anak sa kabuuan. Para sa bawat bata, binitawan ko ang iyong binti, mayroon kang 10 paa para sa akin." Natigilan si Liu Zhaochen, nang makita ang mukha ni Charlie na puno ng solemnidad, na para bang papatayin siya ngayon. Sinabi niya sa isang naguguluhan na puso, "Kuya, kahit wala akong 10 paa, 7 kaming nandito. Iyon ay 14 na paa." Ngumiti si Charlie at sinabi, "Magaling ka sa paggawa ng mga problema sa aritmetika, ngunit ang ganitong uri ng bagay ay hindi maaaring mabawi ng 7 sa inyo.
Dahil ang mga resulta na kailangan ninyong 7 ay pare-pareho lang ang mukha. Habang nagsasalita siya, isang mabigat na forklift ang dumaan mula sa ulo ng tulay, na may direkta sa tinidor ang Mercedes-Benz S-Class. Ang boses ni Isaac ay nanggaling sa intercom. Young Master, ang elder ng beggar gang ay dinala na. Ito ay nasa Mercedes-Benz sedan. Bulletproof ang sasakyan. Siya ay ayaw bumaba ng sasakyan, kaya hinayaan ko na lang siyang ma-fork. Kabanata 1027. Habang palapit ng palapit ang forklift, hiniling ni Charlie sa mga tao sa paligid na magbukas ng espasyo, at kumaway sa driver ng forklift. Halika, ilagay mo siya dito. Agad na pinaandar ng forklift driver ang bulletproof na Mercedes-Benz S-Class hanggang sa makarating kay Charlie. Sinabi ni Isaac sa oras na ito, huwag mag-alala, huwag mo siyang ibaba ngayon. Baka bigla niyang saktan ang young master. Kung ilalagay niya sa pedal ng gas, alisin niyo muna ang 4 na gulong bago sila ibaba. Dahil dito, ilang manggagawa mula sa mga construction site ang agad na kumuha ng kagamitan, umakyat at ibinaba ang lahat ng gulong. Sa oras na ito, may isang matabang lalaki na nakaupo sa kotse. Puno ng kilabot ang taong grasa at sumigaw. Sino kayo at ano ang gusto ninyong gawin? Hindi siya pinansin ni Charlie. Matapos may baba ang 4 na gulong, inilagay ng forklift ang sasakyan sa lugar. Kinuha ni Charlie ang kanyang telepono, binuksan ang function ng pag-record ng video, tumingin sa taong grasa sa bintana ng sasakyan, at malamig na sinabi. Ang elder ng beggar gang, tama? Ikaw ang responsable sa pagbili ng mga menor de edad para sa beggar gang, di ba? Bibigyan kita ng pagkakataon ngayon. Kung hindi mo makukuha ang pagkakataong maglakad pababa, ikaw ay nasa iyong sariling peligro. Kinakabahang tumingin sa kanya ang matabang lalaki at umiling. Sino ka? Ni minsan ay hindi pa kita nakikita. Hindi tayo maaaring magkaroon ng anumang sama ng loob, ano ang ginagawa mo? Binuhat ni Charlie si Liu Zhaochen, itinuro siya at tinanong ang matabang lalaki. Kilala mo ba itong tao? Sinabi mo ba sa kanya na gusto mong kunin ang 10 ulila mula sa kanya? Agad na namutla ang mukha ng matabang lalaki. Kaagad, pinandilatan niya si Liu Zhaochen at nagmura. Ikaw, ang lakas ng loob mong ibenta ko. Si Liu Zhaochen ay puno rin ng galit na walang mapaglalabasan, nakatitig sa kanya, naghihisteryoso at nagmumura. Ikaw bastard, kung hindi dahil sayo, hindi ako makakalakad dito. Ikaw ay pinatay ang pamilya natin. Tumingin muli si Charlie sa matabang lalaki at nagtanong sa malamig na boses. I will ask you one last time. Hindi ka bababa. Ang taong grasa ay hindi nangahas na bumaba. Kahit papaano ay makakahanap siya ng isang pakiramdam ng seguridad sa kotse. Nang makitang wala siyang pakialam, sinabi ni Charlie kay Isaac, may electric welding ba na kagamitan sa mga construction vehicle na ito? Agad namang nagtanong si Isaac sa pamamagitan ng walkie-talkie. Kaninong sasakyan ang may electric welding machine? Isang boses ang nagmula sa walkie-talkie. Sir, mayroon akong isang set ng mga kagamitan sa hinang at mga inverters sa kotse ko, para lang sa mobile welding. Sumigaw si Isaac, dalhin mo dito dali. Maya-maya, may dumaan na truck. Pagkababa ng driver ng sasakyan ay agad naman siyang bumaba. Itinaas ang isang set ng electric welding equipment mula sa likod ng truck. Itinuro ni Charlie ang Mercedes-Benz S-Class at sinabing, dahil ang matabang lalaking ito ay gustong manatili sa loob. Pagkatapos ay e-welding ang lahat ng pinto, humanap ng ilang bakal na bar, at e-welding ang lahat ng bintana. Napakaraming sasakyang pangkonstruksyon, at iba't ibang materyales sa lugar ng konstruksyon na hinila sa loob. Nakaramihan ay semento, dilaw na buhangin at putik, na sinusundan ng bakal at iba pang mga bakal na plato. Nang marinig na inutusan ni Charlie na e-welding hanggang mamatay ang sasakyan,
ang manggagawa ay agad na binati ang ilang manggagawa para humingi ng tulong. Pagkatapos, maraming tao ang may dalang iba't ibang bakal at ang mga bakal na plato ay mabilis na dinala. Nang makita ng matabang tao sa kotse ang labanan, natakot ang kanyang kaluluwa. Siya ay nagtanong, ano ang gagawin mo? Wala akong sama ng loob sa'yo, bakit mo ginagawa ito sa akin? Ngumiti si Charlie, nagkidnap at nagbenta ng mga bata, lahat ay mapaparusahan. Ang ganitong uri ng negosyo ng konsensya, dapat mayroon kang sapat na psikolohikal na paghahanda. Pagkatapos nito, sumigaw siya, gawin niyo na. Ang ilang mga manggagawa ay agad na naging abala. Lahat ng pinto ng Mercedes-Benz na ito ay hinangin hanggang mamatay, at pagkatapos ay hinangin ang lahat ng bintana ng Mercedes-Benz na ito na parang mga kulungan na may iba't ibang mga bakal na plato. Lalong natakot ang taong mataba na nasa loob, at halos ang buong pagkatao niya ay bumagsak. May naramdaman na siyang hindi maganda, ngunit sa sandaling ito, sa kaibuturan ng kanyang puso, niloloko pa rin niya ang sarili niya at hindi makapaniwala. Kabanata 1028. Ang mobile phone ni Charlie ay nagre-record ng kanyang mga larawan, at natural na naitala ang lahat ng eksena sa pag-welding ng kotse hanggang siya ay mamatay sa sasakyan. Tumingin ang matabang lalaki kay Charlie at buong lakas niyang binyantaan. I warn you, ang bayaw ng aming amo ay walang iba kundi si Regnar ng pamilya Wu. Kailangan mong marinig ang pangalan ni Regnar. Paano mo siya ma-provoke? Kung maglakas loob kang kontrahin ako ngayon, siguradong hindi ka patatawarin ng amo ko at ng kanyang bayaw na si Regnar. Ngumiti si Charlie at sinabing, ang amo mo. Papunta na rito ang iyong amo, kaya hayaan na nating makita kanya sa daan mamaya. Habang nagsasalita siya, mabilis na gumalaw ang isang helicopter sa langit. Pagkaraan ng ilang minuto, dahan-dahan na lumapag ang helicopter at ilang taong nakaitim ang sabay na bumaba. Lumabas sa helicopter si Nanshan at ang kanyang asawang si Kylie. Nang makita ni Nanshan ang labanan sa kanyang harapan, nagulat siya, nawala ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan. Matagal na siyang lumabas at hindi pa nakakita ng ganoong nakakatakot na labanan. 12 ng mga sasakyang pang-inhinyero ang direktang tinatakan ang buong tulay, ilang mga helicopter ay nakaparada sa tulay, at 12 ng mga lalaking nakaitim na may mga baril at mga bala ay nakabantay. Naisip ni Nanshan na ang tropa ang gumagawa ng ilang pagsasanay. Hindi niya maiwasang magtaka sa kanyang puso, sino ang mga tao na ito? Sinong nasaktan mo? Yaong mga pulubi na karaniwang ninanakawan ang kanilang mga sarili ng pagbili at pagbebenta, na may tulad na mahusay na kakayahan. Dinala siya ng mga taong nakaitim kay Charlie. Pinagmasdan siya ni Charlie at nagtanong sa malamig na boses. Ikaw ba si Nanshan? Nakaramdam si Nanshan ng takot, at hindi sinasadyang nagtanong. Sino ka? Sino ang iyong hinahanap? Ngumiti si Charlie at sinabing, Ako ang papatay sa'yo. Nang marinig ito ni Nanshan, nanlamig ang kanyang mukha, at agad niyang sinabi na nagagalit. Ikaw, gusto mo ang buhay ko. Alam mo ba kung sino ang bayaw ko? Ngumiti si Charlie at sinabing, alam ko, di ba Regnar? Sa tingin mo ba may iligtas ka ni Regnar sa pagkakataong ito? Kung ang matandang asong si Regnar ay sumugod ngayon, papatayin ko ang buong pamilya mo ngayon. Ikaw, nagulat si Nanshan. Hindi niya maintindihan kung bakit ang binata sa harapan niya ay nagkaroon ng isang malakas na pagtitiwala, at siya ay naglakas loob na sabihin ang gayong mga mapagmataas na salita. Sino si Regnar? Si Regnar ay isang pag-iral na walang makakapantay sa buong Susho at walang maglalakas loob na manggulo. Siya ang hari ng Susho. Ngunit hindi man lang pinansin ng binata sa kanyang harapan si Regnar. Kung ano ang nagbigay sa kanya ganyang tiwala. Sa oras na ito, ang taong grasa na ganap na kinulong hanggang mamatay, binuksan ang isang bintana ng Mercedes-Benz at sumigaw sa labas. Boss, kailangan mo akong iligtas. Nagulat si Nanshan.
Ibinaling niya ang kanyang ulo at natagpuan na nasa Mercedes-Benz na naka-welding, ang matanda ng kanyang beggar gang. Nagmamadali siyang sumigaw at nagtanong, "Matandang Leo, bakit ka nandito?" Ang matanda na pulubi na nasa Mercedes-Benz ay umiyak at nagsabi, "Boss, pumunta ako para kunin ang kalakal. I didn't expect na ang bata na kausap ko. Niloko niya talaga ako, kasi, nakipagkaisa siya sa iba para gawin ang krimen. Boss, dapat iligtas mo ako." Si Nanshan ay natakot at tulala, ang labanang ito ay malinaw na pumapatay. Kung ang kalaban ay maglakas loob na pumatay sa sariling nakatatanda, kailangan niyang maglakas loob na patayin siya. Kinabahan siya at natatakot na mamatay, at nanginginig na tinanong si Charlie, "Kuya, ako ay nagkamali. Ano ang gusto mo? Sabihin mo lang, basta ako ay magbibigay sa iyo. Nakikiusap lang ako na palayain mo na kami." Malamig na sinabi ni Charlie, "Tumutulong ang iyong mga pulubi sa paggawa ng ilang bagay na walang konsensya. Ang gusto ko ngayon ay isang langit. Isang hustisya." Kabanata 1029. Natatakot na sinabi ni Nanshan, "Kuya, paano maituturing ang aking bayaw na si Regnor, bilang isang mukha sa timog ng Yangtze River? Kung papatayin mo ako, siguradong hindi siya papayag. Sa halip na bayaran ang mga kawalang katarungan tulad nito, bakit hindi maaaring gawing Jade ang pakikipaglaban?" Ngumiti si Charlie nang walang pakialam at nagsabi, "Pasensya na, gusto mong gawing ang Jade Silk, hindi ka karapat-dapat. Kahit si Regnor ay hindi karapat-dapat. Nakikita mo si Regnor bilang isang Diyos, ngunit sa paningin ko isa lang siyang tumpok ng shit." Pagkatapos noon, muli niyang sinabi, "Nanshan, huwag kang mag-alala, halika, ipapadala ko muna ang iyong kuya. Pagkatapos ay makipag-chat sa iyo ng mabuti." Kaagad pagkatapos, tumingin si Charlie sa matabang lalaki sa Mercedes-Benz at sinabi ng malamig, "Nangunguha ka at nagtitinda ng mga bata, nawawalan ka ng konsensya, hayop ka, at lahat ay may parusa. Ngayon ay kikilos ako para sa langit at hahayaan kang pagbayaran ang iyong ginagawa. Magbabayad ka ng presyo. Hindi ba gusto mo ang iyong Mercedes-Benz? Di ba gusto mong manatili dito at ayaw mong bumaba? Okay, hayaan ko ang kotseng ito ang magiging kabaong mo, at hayaang ipadala ka ng boss mo sa kalsada." Pagkatapos ng lahat, tumingin siya kay Nanshan at malamig na sinabi, "Halika. Kumanta ka ng isang kanta ng malakas para sa akin. Kumanta ng sikat na Italian song na ang pamagat ay, Paalam Mga Kaibigan." Nang inig si Nanshan at sinabing, I won't." Sumigaw si Charlie, "You want to bluff me? Sino ang makakanta ng ganoong klasikong kanta?" Kinakanta nga ni Nanshan ang kantang ito, at madalas niya itong kinakanta sa KTV. Pero paano siya papayag na kantahin ito sa oras na ito? Kinulong ang matanda sa kanyang harapan, ang isa sa kanyang mga general sa Mercedes-Benz, at sinabi na gusto niyang ang kotseng ito ay maging kanyang kabaong, ibig sabihin ay mamamatay siya sa sasakyan. Hindi niya mailigtas ang kanyang kapatid, at hindi rin siya makakanta ng paalam sa kaibigan kapag namatay siya. Tama ba? Nang makitang hindi man lang siya nagsalita, agad na sumigaw si Charlie. Sabihan ng sniper at barilin ang kanyang kanang binti. Pagkababa ng boses ay nakarinig siya ng putok ng baril. Pagkatapos ay lumuhad si Nanshan sa lupa na may plop. Ang kanyang kanang tuhod ay naging isang masa ng laman, at ang sakit ay nagpapaiyak sa kanya. Nagpatuloy si Charlie, "Magbibilang ako hanggang 3, at sa loob ng 3 segundo, kung hindi siya kumanta, baliin ang kanyang kabilang binti. 1, 2, natakot na umiyak si Nanshan nang marinig niya ito. "Huwag mo akong barilin, huwag mo akong barilin, kapatid, kakanta na ako." Tutal, tiniis niya ang matinding pananakit ng kanang binti at tuhod, at kumanta sa nanginginig na boses. "Oh paalam kaibigan. Paalam kaibigan. Paalam kaibigan. Paalam, paalam."
Tumingin si Charlie sa matabang lalaki sa Mercedes-Benz at nakangiting nagtanong. Narinig mo na ba? Ang iyong kuya ay kumakanta upang makita ka. Maaari kang pumunta sa kalsada kasama ang kapayapaan ng isip. Ang matabang lalaki ay bumagsak sa sakit, sinampal ang bintana ng kotse at sumigaw. Ayokong mamatay, please spare my life, ayoko talagang mamatay. Tumigil si Charlie sa pagpansin sa kanya at sumigaw, ibaba mo itong Mercedes-Benz, may dala akong mabigat na helicopter. Agad namang inutusan ni Isaac ang isa na bumaba. Sa loob ng sasakyan, baliw na baliw ang malaking matabang lalaki. Hinampas niya ng malakas ang bintana ng sasakyan, umiiyak at nagmamakaawa. Kuya, tiyuhin, pabayaan mo na ako. Bata pa ako at ayoko pang mamatay. Mayroon akong 80 taon na ina. May 3 taong gulang na bata. Kung mamatay ako, matatapos na silang lahat. Ngumiti si Charlie. Bago mo ginawa ang negosyong ito, dapat naisip mo na hahantong ka sa ganito. Itinali ng isang mabigat na helicopter ang Mercedes-Benz gamit ang isang kable. At pagkatapos ay dahan-daang itinaas ito sa hangin. Kabanata 1030. Malamig na sinabi ni Charlie, itapon mo siya sa ilog para sa akin. Agad na lumipad ang helicopter sa ibabaw ng ilog sa tabi ng tulay. At pagkatapos ay ang sasakyang panghimpapawid, ay biglang tinanggal ang lubid, at ang Mercedes-Benz ay bumagsak sa ibabaw ng ilog ng mabilis. Itong Mercedes-Benz mismo ay bulletproof, at napakabigat ng katawan. Pati na ang steel plate ay naka-welding sa isang bilog at ginagawa itong mas mabigat. Kaya naman, sa sandaling bumulusok ito sa ilog ng napakabilis. Agad itong naghagis ng kamangha-mangha na tilamsik ng tubig. Ang tumalsik na tubig ay nakabuo pa ng isang maliit na bahaghari sa araw. Kaagad pagkatapos, ang kotseng Mercedes-Benz ay direktang bumagsak sa ilalim ng ilog at nawala ng walang pagkaantala. Alam ng lahat na naruroon na ang matabang lalaking ito ay nakatali sa kamatayan. Dahil ang kotse na yon ay ganap na naka-welding, imposibleng makatakas siya ngayon. Si Jiang Ming, ang pamilya ni Liu Zhaochen, at ang mag-asawa na Nanshan ay biglang bumagsak habang pinagmamasdan ang paglubog ng Mercedes-Benz sa ilalim ng ilog. Walang nag-iisip na si Charlie ay magiging mapagpas siya kapag pumatay ng isang tao. Malinaw ding napagtanto ni Jiang Ming sa sandaling ito na ang ulilang ito, na lumaki kasama niya simula pagkabata, parang kaya siyang patayin ngayon. Gumapang siya sa paanan ni Charlie, umiiyak at hinihingal ang buong pagkatao niya. Charlie, pabayaan mo na ako. Iba ako sa kanila. Hindi pa ako nakakagawa ng ganitong pagluluksa. For the best things, nalito lang ako saglit, at nabulag saglit. Pakiusap, give me another chance, you grew up with me. Alam mo naming hindi ako ganun nakasuklam-suklam na tao. Naiinis na tumingin sa kanya si Charlie at malamig na sinabi. Jiang Ming, may katotohanan na hindi mo naintindihan. Ang ilang mga pagkakamali ay maaaring patawarin, ngunit ang ilang mga pagkakamali ay hindi kailanman mapapatawad, kahit sa unang pagkakataon. Pagkatapos makipag-usap, ginamit niya ang camera ng kanyang mobile phone para itutok kay Nanshan at sa kanyang asawa, at malamig na sinabi. Halika, bibigyan ko kayo ng pagkakataon ng iyong asawa na magtapat sa mga tao sa buong bansa. Sa pagtingin sa aking mobile phone camera, sabihin ang lahat ng nagawa mo sa mga taon na ito. Kung gagawa ka ng mabuti, baka mapababa ko ang paghihirap mo. Ang asawa ni Nanshan na si Kylie ay halos hangal, ngunit sa sandaling ito, lumuhod siya sa lupa na may katok, umiiyak at nagmamakaawa. Kuya, patawarin mo ako lang ay asawa ni Nanshan, hindi ko ito alam. Ano man ang ginawa niya, inosente talaga ako. Tulad ng sinabi niya, itinuro niya ang kanyang flat lower abdomen at sinabi. Sabihin mo sa akin, ako ay naging buntis sa loob ng 2 buwan, mangyaring pakawalan mo kami at bigyan kami ng paraang mabuhay. Nang marinig ito, hindi na malaya ni Nanshan na magmura,
Kylie, gusto mo talagang magtaksil sa akin sa oras na ito. Biglang sumabog si Kylie. Nonshan, nasa tiyan ko ang anak mo. Ayaw mo bang mag-iwan ng Reyna para sa pamilya Zhou? Kung pareho tayong mamamatay dito ngayon, ang insenso ng pamilya Zhou ay masira. Sa katunayan, napakasimple ng pag-iisip ni Kylie, para lang mabuhay. Hindi sapat ang buhay niya at ayaw niyang mamatay. Kung siya ay pinahihintulutang mamatay kasama ang kanyang asawa, at mabuhay bilang isang balo na mag-isa, pumili ng isa sa dalawa, pagkatapos ay dapat niyang piliin ang huli. Naisip din ni Nonshan noong una na mabubuhay siyang mag-isa. Pero nang marinig niya ito, biglang kumirot ang puso niya. Tama ang kanyang asawa, kung patay na silang dalawa ng kanyang asawa, kahit na ang binata sa kanyang harapan ay pakawalan ang kanyang anak, ang kanyang sariling insenso ay mapuputol. Sa isang anak na babae, sa mata ng pamilya Zhou, ang insenso ay hindi may pagpapatuloy.